Bongbong magnanakaw! Ibalik mo ang bayan! Ibalik mo! Magnanakaw! 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 Magnanakaw si Bongbong Bangag, mga kababayan. Panoorin niyo ang video ito, grabe po. Isinuka sa Japan si Bongbong. Nakakagulat mga kababayan, mismong Japan ang minura dito si Marcos Jr. Panoorin po ninyo itong video na to. Marcos Maura Gimono, Pilipino Kanizembo, Nusunda Dorobo des, Pilipino, Hukay. Philippines, No Dorones. kaniwa, subite jibono mono niste, watashi Pilipino kukumin, hoken wa skaimasen, okani ga nai, nande okani ga nai Marcos Dayatoryo ga, zenbo, nusunda no dorobo shita no, dakara nihon no zeiki no okani, Dayatoryo Marcos ni okani ageron janai, okani kaste ageron janai. Ayan mga kababayan, si Marcos Jr. ay pinagmumura dyan po sa Japan. Mismong mga Japanese na po ang nagmura mga kababayan. Wakaranay po, hindi natin maintindihan eh. Naintindihan niyo ba yun? O kung naintindihan ninyo, anong sinabi? Doon sa Japanese mga kababayan, dito kay Marcos Jr. ang sumalubong sa kanya. Pinagbabat pa yata ito ng tae mga kababayan eh. Panoorin pa po natin ang ibang mga video. At hindi lang po ito mga kababayan, ito pang matindi. Mga kababayan, ang matindi dito, ito pong si Marcos Jr. ay yun nga, no? Sobra talagang nakakahiya at bagsak na po ang ratings dito po no sa ating bansa. At ito ang malupit ngayon mga kababayan. Mapapanood ninyo rito. Minura na ni Erwin Tulfo naman itong si Kiko, mga kababayan, grabe. At itong si Subere, lagot sa mga taga Bukidnon, mga kababayan. Nagsalita na po ang mga taga Bukidnon, ang mga kanyang mga kababayan. Grabe, sinusuka na po itong mga ito. At may update po tayo dito po sa mga Brave 18, yung 18 mga dating Marines, mga kababayan, ay talaga naman eto, tinambakan po sila ng mga kaso pero hindi po nagpapatinag ang mga matatapang nating mga bagong bayani. Mga kababayan, speaking of bagong bayani, bago tayo magtuloy sa pag-uusap ngayon, ay nakikisuyo po muna ako sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Paki-like at paki-share ng videong ito. Ngayon, kung ngayon ka pa lang, subscribe ka naman kabayan dahil sapagkat nakikita nyo yan, 608, no? Pagka nag-subscribe po kayo, makikita po natin dito, nalagdagan ng isa. Katulad po kahapon, grabe mga kababayan, 300 plus lang ito kahapon eh. 351 something yata, ngayon 608 na. So ibig sabihin, ang daming nag-subscribe mula kahapon, di ba? Ayan, so ituloy po natin mga kababayan, pagsusubscribe, wala pong bayad dyan at makikita nyo po dyan, habang nanonood kayo rito, makikita nyo nag-subscribe kayo kasi papatakbo yan, 609. Mamaya pa magiging 600 or 700 na po yan kung may 100 na mag-subscribe ngayon habang nagla-live tayo. Thank you po wala pong bayad yan mga kababayan. Nakakatuwa lang kasi live po yan. Live po yan, kaya nakikita po natin. Kaya po sinasabi ko sa inyo, alam ko po ang aking mga viewers kung dumadami, tumataas, may mga bago. Alam ko po kasi nga, ayan, mayroon po kaming mga toll na nakikita po namin yan. Okay? So yan na po mga kababayan, ito na, punta na po natin ang mga detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo ba mga kababayan, na mukhang may mga pangitain na yata talaga? Tingnan nyo po ito. Mayroon pong isang mama na kamukhang kamukha ni Rizal. Ayun, spotted po itong mama na ito mga kababayan. At mayroon nga nagsabi dito, parang mayroon nga itong caption na, ano kaya ang masasabi ni si Rizal sa nangyayari sa ating bansa ngayon kung siya ay nabubuhay?
Sa tingin niyo mga kababayan, ano kaya ang magiging komentaryo ni Rizal ngayon? Payag ba si Rizal ngayon, sa nangyayari sa atin ngayon na nagpapasakop na lang tayo basta-basta sa ICC, mga kababayan? Sa tingin niyo? Ayan oh, mga kababayan. Hmm, kamukhang-kumukha ni Rizal ano, may mga pangitain na yata. Hindi kaya si Rizal ito, mga kababayan, nag-reincarnate na? Sabagay, sa Kristiyano hindi po 'yan na reincarnation. Talagang mayroon po talaga sa Kristiyano, mayroon po talagang lalabas na kahawig ng mga Pilipino or kahawig natin, 'no? May mabubuhay talaga. Pero kamukhang-kamukha ano mga kababayan, ano 'yan, oh, 'yan, ito mismo talagang kamukhang-kamukha. Anong lahi kaya ito siya, ano ho? Pangitain na kaya ito na talagang nagpaparamdam na si Rizal? Kasi nga ang panahon ngayon, ang ating sitwasyon ngayon, ang gobyerno ngayon mukhang nakakalimot na magmahal sa sarili nating bansa, 'no? Yung pinaglaban ni Rizal Bonifacio ay, mukhang binabalewala na po nitong ating lalo na ito si Marcos sa bangag mga kababayan kasi sinurrender niya na po ang ating, sovereignty dito nga po sa ICC mga kababayan. Sa tingin niyo ano kayang, pangitain niyan? Okay. So, tunguhin na natin mga kababayan, ito nga pong, naging protesta dito ng mga kababayan natin diyan sa Japan. Ayan po, oh, ang tindi mga kababayan. 'Di ba? Marcos magnanakaw ang sigaw ng taong bayan. Eh, magnanakaw naman talaga, eh, mga kababayan, eh. Ito pa, oh. Ayan, oh. Magnanakaw! 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 Nakaw! Magnanakaw! Bongbong magnanakaw! Bongbong magnanakaw! Ibalik mo ang bayan! Ibalik mo! Magnanakaw! 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 Nakaw! Nakakahiya mga kababayan, ano? Doon sa Japan pa nagkalat itong si Marcos, Jr. ng kanyang, kalukuhan mga kababayan, ano? Magnanakaw kasi, 'no, mga kababayan. So ito pa po ang mga balita tungkol diyan sa Japan, 'no? Panoorin natin. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Muli nagsama-sama ang Filipino community sa Japan para iparating ang kanilang hinaing sa kasalukuyang Philippine government. Itinaon ang peaceful protest dahil nasa Japan ngayon si PBBM. Si Kai Saito magbabalita. Mga isyu ng flood control projects at panawagan para sa transparency ang pangunahing agenda ng isang lawful assembly na inorganisa ng ilang Filipino groups dito sa Japan. Isinagawa ang aktibidad kasunod ng pagdating ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang official visit. Marcos resign! Hindi pinalagpas ng mga Pinoy sa Tokyo ang pagkakataon para iparating ang kanilang galit sa pamahalaan ng Pilipinas. Lalo pat nasa Japan ngayon si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang 4-day state visit. Sa peaceful protest, kinontra ng Filipino community ang napabalitang pagsusulong ng Constitutional Assembly o CONAS para sa term extension ng kasalukuyang administrasyon, bagay na naunang inilahad ni Senator Amy Marcos. Sinisingil din ng mga Pinoy ang resulta ng flood control investigation. Karamihan kasi sa mga dumalo sa mapayapang protesta ay mula sa mga lugar sa Pilipinas kung saan palpak ang flood control projects. Sobra na po, BBM. Ang flood control na ninanakaw nyo, ibalik nyo na po. Sobra-sobra na po ang paghihirap. Marami na pong namatay. Ikinababahala rin ng mga Pinoy ang pagbabalik ng illegal na droga sa Pilipinas. Hindi raw kasi malakas ang anti-drug efforts ng Marcos Jr. government. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Sa pagpunta ni PBBM sa Japan ay lumabas ang resulta ng SWS survey kung saan ay tala ang negative 15 net satisfaction ratings nito. Kaya ayon kay former Undersecretary Lorraine Badoy, nakakahiya ang pagbisita ni PBBM sa Japan. Kakahiya. That's how I feel.
Nakakaya, and pumaharap siya sa isang gobyerno na napakaayos, no? Isang gobyerno na may dangal, isang gobyerno na hindi nagnanakaw sa mga mamamayan nila at saka talagang nagsisilbi. Haharap siya sa isang prime minister na mahal ng mga Hapon, tapos Si Ate Doc, mga kababayan, na-miss ko na si Doktora Loren, no? Ang ating mahal na kaibigan, ang ating ati-atihan na si Doktora Loren, ang napakabait at napakasipag ng panahon ni Tatay Digong. Kasama na si Ka-Eric. Ka-Eric, mga kababayan, suportahan po natin. Grabe Ka-Eric, kung napapanood mo ito ngayon, kapit lang, tatag lang brother. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Ito po si Ka-Eric at saka si Doktora Loren, mga kababayan, ay una pong biktima nito pong panggigipit nitong Marcos Jr., mga kababayan. Tuloy natin. siya ang trust rating niya -15. Patid rin daw ng mga Pilipino dito sa Japan ang pagkakaiba sa reception ni PBBM at ni former President Rodrigo Duterte. Parehas daw nasaksihan ng Japan Philcom ang pagtanggap kay Marcos at FPRRD na dumalo sa bansang Hapon noong 2017. Nakakahiya, no, na yan ang hinaharap na mukha ng Pilipino, a person na alam ng buong mundo of ill repute, mapangit ang reputasyon. At nahihiya ako bilang Pilipino nung si PRRD yung pumupunta dito, ano siya, well accepted, highly respected, is beloved by the Japanese people and highly respected by the Japanese leaders, by the Prime Minister, si Shinzo Abe at the time. Samantala para sa Japanese UN human rights advocate na si Shunichi Fujiki, mas marami ng mga Hapon ngayon ang nakakaalam sa tinawag niyang political persecution kay dating Pangulong Duterte. Si Duterte ay nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, bunsod ng kanyang war on drugs. We are giving a lot of information in different direction, so probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian ground, yes, his age is very advanced and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. Patuloy din ang panawagan ni Mr. Fujiki sa ICC na pagbigyan ng hiling na interim release ni FPRRD at dalhin ito sa Japan para magpagamot. Magpapatuloy rin daw ito na makipagtulungan sa Filipino community sa Japan para ipaabot sa gabinete, mga mambabatas at sa mismong Prime Minister ng Japan ang kaso ni FPRRD. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Binigyan din ng mga organizer ng layunin ng kanilang peaceful assembly ay hindi ang manggulo, kundi ang paghingi ng malino na sagot sa mga tanong na bumabagabag para sa karamihan ng Pilipino. Mula dito sa Tokyo, Japan, Guy Saito nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. SMNI News. Ayan po ang SMNI News, mga kababayan, si Guy Saito. O ba, Japanese din pala ito, no? Global citizen correspondent natin dyan sa Japan ng SMNI. Hanakin natin. Ayan mga kababayan, mga kaibigan po natin sa SMNI at si Ate Doc o si Doktora Loren, mga kababayan. Talagang isang napakasipag at napakabait po na kasama po natin, mga kababayan, no? Okay, so ito muna, puntahan muna natin yung isa pa, ito no, itong isang pag-uusapan natin bago tayo pumunta doon kay Tulfo na minura si Kiko. Panoorin muna natin to. Tinawag ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova na isang instrumento ng neocolonialism and ang International Criminal Court o ICC. Paliwanag pa po niya, wala sa ilalim ng United Nations ang ICC. Isang katibayan niya na hindi isang universal organization ang ICC. One of the examples is the so-called International Criminal Court. In the context of the modern neocolonial practices, it is one of the tools of carrying out or fulfilling its decisions because it's not a universal organization. It is not functioning under the UN aegis. It's a quasi-organization that is based on the agreements between a limited number of states. And China, India, the United States, actually, they are not part of this agreement. Russia is also not part of this agreement. And the majority of the Asian and Arab peace countries are not part of this agreement. Ayan mga kababayan, tingnan niyo po tinawag ito ng Russian FM spokes, no, na ICC instrumento ng neo-colonialism
nilisim. Ibig sabihin mga kababayan pala ito, sa madalit sabi, sa mababaw lang na kahulugan, ito pong ito pong ICC ay parang kinakayan-kayanin lang nila ang mga bansang katulad ng mga third world country at mga developing countries katulad ng Pilipinas at mga African, no? At inutil po sila pagdating doon sa mga malalaking bansa. Yun po yun, mga kababayan. Sinasakop lang nila, doon lang nila ipinapatupad ang kanilang mga batas sa katulad sa atin na kayang-kayanin lang nila. Kung tutusin, hindi naman nila tayo basta-basta kakayanin eh. Ang problema, itong presidente natin nakipagsabwatan sa kanila. So kung nabubuhay pa si Rizal ngayon mga kababayan, kamukha nitong nakikita natin, di kaya parang nagpaparamdam na si Rizal mga kababayan dahil dito sa ginagawa ni Marcos? Dahil di ba? Si Rizal at ang ating mga bayani sila Lapu-Lapu, Lapu-Lapu. Dito sila namatay sa pagkikipaglaban dito sa mga dayuhan. Pero ngayon, isang iglap lang itong si BBM nakikipagsabwatan na sa mga dayuhan. Teka, 610 na, di ba? 608. So may dalawa nang nag-subscribe. Thank you, palakpakan natin mga kababayan. Thank you. Nasaan na ba 'yon? Ito ba 'yon? Nasaan na ba 'yon? Palakpakan natin eh. Nasaan na ba 'yon? Wala dito? Hindi marinig Okay, sige. So tuloy natin mga kababayan, ano ho? So, 'yon pala 'yon, yung ibig sabihin ng neo-colonialism, no? Parang kayang-kaya lang nila, doon lang nila ipapatupad ang kanilang sinasabing batas. Bueno mga kababayan, ito ang matapang, ay mukhang sasampalin at pinagmumura pa nitong ni Erwin Toplok Bindalo, itong si Kiko Pangilinan. Nakakagulat mga kababayan. Panoorin natin tong video na ito. Senador Kiko, makinig ka, sir. Next time ho, bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, o talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal Putang ina, puro ka, satsak ka ng satsak. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon, kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan, ayaw ho ng mga pulis noon, ayaw rin ni Pangulong Duterte, bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist, kung hindi rapist, tulak ng droga, kung hindi tulak ng droga, mga snatcher, hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung Juvenile Justice System Law mo, ay hindi gumagana, at yan ay punyema, pro-criminal, lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir, pag ikaw na sa Senado, ikaw gumagawa ng batas, di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip, hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldal kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Kita nyo mga kababayan? Kita nyo kung gaano ito ka-ad hominem pala nung siya ay nambubudol pa lang sa mga Duterte? Di ba? Kita nyo mga kababayan, sasampalin daw niya si Kiko. Panoorin natin, bilangin natin mga kababayan ilang ad hominem nito. Senador Kiko, makinig ka, sir. Next time ho, bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, o talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip. Unyemas, isa. Isip mo, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal Putang ina, puro ka. PI. Nag-PI mga kababayan, dalawa. Satsak ka ng satsak. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon, kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Ayan mga kababayan, ikatlo, pinagsasampal ko ang bunganga mo. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan, ayaw ho ng mga pulis noon, ayaw rin ni Pangulong Duterte, bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist, kung hindi rapist, tulak ng droga, kung hindi tulak ng droga, mga snatcher, hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na PI na naman. Ad hominem na naman. inutil, yung juvenile Inutil, 5.
justice system law mo ay hindi gumagana at yan ay punyema pro-criminal. Lintik ka. Lintik ka. 6. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo ano namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Magngak-ngak, oh. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldal kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Ayan mga kababayan, 7 na kanyang sinabi na mga ad hominem dito kay Kiko Pangilinan. At ang isa nga dito ay sasampalin daw niya itong si Kiko. Ay ngayon, ba't ayaw mo sampalin? Ha? Ba't takot ka na ba ngayon? Takot ka na ba ngayon sampalin itong si Kiko? Ito na yung mga kababayan itong kanyang dito, kalukuhan. They're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? Yung ganyanan. Kaigit, mga kababayan, itong si Erwin, anong pangalan nito? Erwin Bindalo Tulpog. Kaigit, mga kababayan, dito. Kasi, mababanggit po ito, takot din daw, mga kababayan, pag mabanggit din ito sa hearing sa Blue Ribbon. Yan ba ang kinatatakutan nyo? Ha? Na hindi kayo mag-conduct ng Blue Ribbon hearing, mga kababayan? Nako, Senator Alan, ganito. No? Habang mayroon pang quorum na nangyayari ngayon. Kasi nga, ang nangyayari sa Senado ngayon, mga kababayan, mukhang sarili po nila, ito po mga minority, ay dinidestabilize po nila ang Senado. No? Para hindi na po makapag-quorum. Ibig sabihin, pag hindi wala pong quorum, wala pong mapapag-usapan kung ano po ang susunod na gagawin ng Senado. So ito pong minority ngayon, pinaparalisa po nila ang Senado. Ha? Dati, ayaw lang nila magpa-imbestiga sa flood control, sa Blue Ribbon, sa pamumuno ni Lacson. Ha? Ngayon naman, ipaparalisa nila kasi nga hawak na ng majority na nila Cayetano, Marcolita na gustong-gustong magkaroon ng flood control. Di ba? Mga kababayan. So ito ngayon, tamimik ka. Nabalangka ka rin dyan. Ha? Nabalangka ka rin. Ayan mga kababayan. Ito, pinagpipilitan nila para makaboto ang mga yon na makukulong. Kita mo, alam na alam niya. Sabi nga rito ni Senator Jinggoy, sigurado na ba siya na makulong kami? May na siya sa korte? Di ba, ang galing-galing ito magsalita? Pero tingnan nyo talaga, ang pagiging ignoramos sa batas nito. Kaya tama lang yung sinabi ni Senator Marcolita, hindi yun ignoramos, hindi yun ad hominem. Kasi tingnan nyo, wala siyang alam eh. Hindi ba dapat, hindi niya pinapangunahan kung ano ang magiging desisyon ng korte? Kung ako dito sa korte, dapat ano ko to eh. Tawag nun? I-contempt ko to eh. Sasabihin ko, bakit mo kami pinapangunahan? Wala pa nga kaming desisyon, wala pa kami natatanggap ng kaso. Ni Jinggoy, wala pa nga sa aming sala yan. Bakit ka na nangunguna? Ayun pinagpipilitan nila para makaboto ang mga yon na makukulong. Alam na alam mo nang makukulong. Bakit? Ikaw ba yung judge? At ikaw ba yung magpapakulong? Hindi. Kapwa mo senador yan. Kaya nga sabi ni Senator Jinggoy, bakit may ka ba? Napaka-timing mga kababayan, di ba? Timing na timing itong ginagawa nila dito ngayon sa pangyayaring ito. Tingnan nyo pa itong isang kasama niya, mga kababayan, si Subiri. Taong bayan, ang mga taga-Bukid noon, ayan, ito ang sinabi kay Subiri, mga kababayan. Naiiyakan na namin sa Mindanao, Next Subiri, isinusumpa ka na namin na taga-Bukid noon. Utang ina mo! Ay, nagmura na naman, mga Hambugero kababayan. ka, matapang ka. Sige! Lumabas ka! Kung matapang ka, lumabas ka, pumunta ka rito. Haharapin kita! Bisaya sa Bisaya, ito ni puta ka!
Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Bayot ka naman talaga eh. Akala mo hindi kita kilala? Ha? Taga-Kasisa, malay-malay mo kinon ako. Naunsa ka? Bayot kang gago ka! Hala ka. Oh, ano? Kala ko. Napagsabihan ka lang ng nasa pool ka, walk out ka na. Kaya tawag doon. Kaya bakla. Hindi, bakla ka ni. Nahihiya ka na. Ayan, no? Kinakahiya ka na ng mga taga Malay-Balay. Bukidnon din yun eh. Di ba? Kilala pala ito. Malay-Balay Bukidnon, mga kababayan eh. Ayan. Kinakahiya na sila Malita Boys. Kaya naman pala, hindi ito mapapabaliktad. Hindi ito mapapunta sa majority, mga kababayan. Aside pa dyan sa, mayroon nga itong galit kay Senator Alan at saka kay Senator Chis Escudero. Diba? Kasi naagawan to ng Candy noon, hindi naka-move on. Bakit ba itong mga naagawan Candy, mga kababayan, hindi sila maka-move on? Diba? Bakit si Marcolita at saka si Chis Escudero? Baliwala lang sa kanila, nang naagaw sa kanila yung liderato ng Senado. Bakit? Kasi nga, alam nila na ganun talagang proseso eh. Kung mayroon ka ng 13, o di yun ang pinuno, yun kayo nang mamumuno sa Senado. Eh hindi eh. Ngayon, nang nakuha ito ng majoriting bago nila Senator Alan, abay hindi na sila tumigil, mga kababayan. Tinagtad na nila ng isyu. Bakit? Kasi nga, ang majority na pinamumunuan ngayon ni Senator Alan ay nakaambang na po na mag-imbestiga, ipagpatuloy na ang Blue Ribbon. Kaya Senator Alan, galaw-galaw na ngayong Lunes na darating. Sana may investigasyon na kaagad, ha? Kasi yan po talagang inantay ng taong bayan. Yan yung inaasahan sa inyo para mag-imbestiga. Huwag nyo nang patagalin po, no? Huwag nyo nang patagalin. Oh, tingnan nyo ito, mga kababayan, no? I disagree with that. Just in, President Bongbong Marcos opposed the proposal to amend Senate rules to allow senators to attend sessions through teleconferencing. Kita nyo, mga kababayan? Bakit? Senador ka ba? Pakialamiro ka. Presidente ka lang, ha? Mayroong co-equal branch of the government ang Senado at ang executive. Legislative yun eh. Pakialamon mo. O, dito lang makikita, mga kababayan, na ang kumpas talaga o ang nagkukumpas sa Senado sa panahon ni Tito Soto, itong Malacanang. Ganon din naman itong Congress. Ha? Kaya ngayon, sakit na sakit sila. Kaya ngayon, pinagtambakan nila ng kaso lahat mga kababayan ng mga majority senators para ano? Para matakot nila, para bumitaw, bumaliktad, para bumalik sa kanila at makuha na naman nila yung majority. Pero tulit na siguro ito, mga kababayan. Ako, naniniwala akong matatag na po itong 13 ngayon. Kahit makulong pa ang karamihan sa kanila, hindi pa rin sila ngayon makakakuha ng 13 na majority. So Senate President pa rin si Senator Alan. Mapipilitan pa rin mag-quorum itong mga ito kasi kung dadaan lang nila sa ka-walkout, pwede na silang kasuhan dyan, mga kababayan. Mayroon akong napanood na pwede daw eh. Di ba sinabi nga ni Senator Marcolita, pwede silang arestuhin? Baka pwede na rin silang kasuhan kasi sila na mismo yung gumagawa, no? Ng paraan para i-hamper or abalahin. Tingnan nyo, mga kababayan, itong kagaguhan nitong presidente na ito. Anong pakialam mo sa Senado? Eh, kung gusto nilang baguhin ang rules nila, pwede naman yun. Sa kanila lang naman yun eh. Rules nila yun eh. Bakit dun sa Congress? Ha? Yung Congress nga, pinakailaman mo ba? Di ba? Yung rule sa Congress na dapat hindi na muna doon mag-mini trial. Nag-mini trial, di ba? O di binago nila. Anong sinabi mo? Wala. Kasi gustong-gusto mo. Kasi ikaw mismo yung may kumpas doon na i-impeach si BP Inday. Tama, hindi? O, kita nyo ha? Sabi nga na nag-comment dito, mga kababayan, nung tinanong siya ng tungkol doon sa ito sa Congress, mga kababayan, no? Ayan, sinabi niya, no? Pero yan, bago yan, di ba nang tinanong siya
tungkol sa no election, nag-smirk lang siya, parang tumawa lang at kumindat lang. So ibig sabihin, gusto niya mag-extend ng kanyang at wala, no election talaga ang plano. Plano talaga nila. Inabuking sila mga kababayan. Booking na booking sila. Kaya ngayon, ito nang kanilang gusto mangyari. Ha? Dahil hindi na natin nakuha yung Senado, syempre itong Senado tinik na sa kanilang lalamunan mga kababayan. Mantikin mo, si Senator Marcolita na-clear na po ng Comelec. Parang si BP Inday mga kababayan before, di ba? Clear na siya sa kuwa eh. Okay na siya sa kuwa eh. At saka yung sinasabi nila, ano na lang yun eh, dagdag na lang yun na magsusumiti na lang si BP Inday Sara na mga kulang na lang ng mga reports yun eh. Pwede na yun i-comply na lang eh. Pero anong nangyari, anong ginawa nila kay BP Inday? In-impeach pa rin nila. Ganito rin yung nangyayari ngayon dito. Di ba? So tingnan nyo ha, sabi nga dito ni Congressman Irice, yung issue kung papayagan ang remote voting, tingin ko pwede. Kasi dito sa House of Representatives, pinapayagan yan eh, di ba? Alam nyo kung anong pinayagan mga kababayan? Ito rin si Irice din may sabi, tingnan nyo natin ha. Tingnan natin na sinabi ni Irice dito. Booking na sila mga kababayan eh. O, tingnan nyo itong ratings muna. O, Balance Luzon, +2 lang siya. Metro Manila, ala ka. -31 na pala siya sa Metro Manila, mga kababayan. Napaka na nila Sa Visayas, 413. Mindanao, 140. Grabe. Ang lupit Siguro sa Visayas, baka yung kamag-anak na lang ito ni Imelda. Kasi tingnan nyo, sa Mindanao, 40. Sa Metro Manila, 31. Yung Balance Luzon, +2 lang. Wala na ito mga kababayan, negative. Negative 15. Alam mo Marcos at mga kakampi mo, mga alipuris mo, magpa-hair follicle drug test ka, baka sakali mag-positive ka doon. Sa tingin nyo mga kababayan, positive o negative ito sa hair follicle drug test? Sa tingin nyo, hulaan nyo magpa-positive o mag-negative ito sa hair follicle drug test? Ayan Kiko Pangilinan, okay sa teleconferencing kapag pabor sa kanya. Pangilinan, Asinit, Alo, Dilima, joint teleconferencing. 2020 mga kababayan, pumayag siya. Pero ngayon, ayaw niya nang pumayag kasi hindi pabor sa kanila. Kita niyo mga kababayan kung gaano ka-plastic nitong mga inayupak na to. Di ba? Nung panahon na pabor sa nila, payag sila. Pero nang hindi na pumabor sa kanila, ayaw na nila. Di ba kung gaano katarantado itong mga ito? Di ba mga kababayan? Ganyan po katarantado po itong mga ito. Hindi po sila papayag dahil sa hindi na pabor sa kanila. Pero kung pabor sa kanila, payag sila. Yan po ang nangyayari ngayon mga kababayan. At ito, may ipapakita ko sa inyo. Ito po ang mangyayari if ever mga kababayan, magtuloy-tuloy ng kaso. Nasaan na yon? Magtuloy-tuloy ng kaso. Huwag po kayong mabahala. Kasi kapit 13 po yan. Ito, tingnan nyo muna ito. Panoorin muna natin to. Ngayon, di ba? Yeah, which brings me back to my follow-up question, Sir Lito, no? Ito si Sir Lito, David Banayo, siya po yung nag-expose, no? Dito nga po sa sinasabi nilang tawag nun yung charter change na nag-meeting nga tong sila Lacson, Soto, mga kababayan at na binulgar nga nito. Hindi sila makapalag dito mga kababayan eh. So ibig sabihin, totoo nga. So mabuti na lang mayroon pa rin tong ganito. So alam nyo, may malaking gamit pa rin si Senator Amy talaga eh. Dahil isa rin si Senator Amy sa nagbulgar nito, di ba mga kababayan? May video nga eh. Doon nga sila umiyak eh. Is this part, kasi sinabi inamin ito ni Zubiri, no? Which noong People's Initiative na yun, actually it cost him the Senate presidency ni Mig Zubiri, no? And in fact, he was very emotional doon sa kanyang speech, no? Na yung powers that be daw, yung may pakana, no? Napalitan siya, no?
Now, inamin ni Mig Zubiri na ito po ay isang legislative strategy nila, yung pag-walk out nila. Can you explain to us po, Sir Lito, what is going on with the Senate? Yung numero, ano ba yung mayorya, sino ba yung minorya? What will be the implications kung sakali may 4 or 5 senador na makukulong? Well, una-una, it seems like the power play will never stop until the last day of 2028. No? At Diyan muna yan mga kababayan ha, diyan muna yan. So ito na. Ito pong mga kababayan na Blue Ribbon na inaabangan natin na magtutuloy na po ito mag-imbestiga. Sa tingin ko lang ha, ito hula ko lang. Sa Monday magkakaroon na ito ng investigasyon. At ipapatawag na po itong mga 18 Marines. Ito po, bago natin ipatawag, pakita ko muna ito sa inyo ngayon. Sabi dito ni Attorney Libito Baligod, sabi niya 2 hours ago, no, dahil mahal ang pamasahe papunta sa Surigao City at pabalik sa Metro Manila para sa aming 19, 300,000 plane fare plus 2.5 hours land travel from Butuan City to Surigao, nanumpa na lang kami sa isang city prosecutor para sa aming counter affidavit sa reklamo ni Ace Barbers. Postman is coming. City Prosec of Surigao City, breakfast din kami pagkatapos. Kumpleto pa rin ang Brave 18 plus. Ito po mga kababayan, no? So ibig sabihin, tinatambak-tambakan na po ngayon ng kaso ito pong mga Brave 18, no? Huwag na natin tawagin Marines, Brave 18 na lang. O Marines at saka sundalo. Ayan po, kumpleto pa rin po sila mga kababayan. At ayon nga po sa sinasabi ni Attorney Baligod, marami pa sana. Kaso nga lang, saka na lang kasi nga sobrang dami na nga nito, medyo wag na muna yung iba. 'Di ba? Kasi malaki pong gastos nito mga kababayan. Buti na lang kamo, mukhang itong si Attorney Libito Baligod, pro bono na siya dito. Kita nyo? Alam nyo kung tutuusin, dapat nga pasalamatan din natin si Attorney Libito Baligod, ano? Kasi may mga ganito pang klaseng abogado na nagbibigay malasakit sa bayan. Sabihin na lang natin, abogado yan, natural, kikita yan. Pero totoo, kikita yan. Pero sa ngayon, sa tingin ko, mukhang nag-aabuno po sila dito. Nag-aabuno po sila dito mga kababayan kasi wala pong mga pera yung mga Marines na yan eh. Taga-deliver lang yan, hindi naman po yan nagkakapera. Mabuti sana kung deliver lang 50 Marita, 51, isa sa kanila napunta, pinaghati-hatian. Wala eh. Di ba? Alin mga kababayan, ito hindi ko naman po ito sa ano. Ano lang ha, yung senaryo lang na pangkiliting senaryo lang. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, ito lang ano lang ha, senaryo lang. Wag naman hindi naman natin hypothetical senaryo lang. What if mga kababayan kung sa 55 or 59 or 50 plus something na malita, yung butal doon, halimbawa 52, 53, ibinibigay sa kanila ano kaya sa tingin ninyo mangyayari mga kababayan? Again hypothetical scenario lang 'yan. Kasi mahihirap po ito itong mga kababayan natin Hindi naman po sa sinasabing minamaliit natin itong ating mga Marines, no? What if kaya kung nagkataong ganun ano kaya nangyari? Tandaan po natin bukod dito sa mga Marines na ito na talagang plain lang sila nagde-deliver, mayroon pa po silang leader, yun ngang John Paul Estrada ba yun? At saka Mark Tiksay ba yun? Di ba yung dalawang yun, di pa yung lumulutang? Nabanggit na yun sa mga pagdinig pero ayaw pa rin ipatawag ni Lacson. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Yun talaga ang talagang dikit na dikit kay Saldico. Kumbaga yun yung mga leader nitong mga ito Di kaya yun yun ang mas maraming alam at yun isa rin sa mga tumatanggap ng malita. Kaya mukhang protektado alsado ngayon na hindi dapat lumabas o makalabas. Hypothetical scenario lang yun. Anyway, pasalamat tayo sa Diyos at ipagdasal natin itong mga ito kasama na si Attorney Baligod na magpakatatag sila katulad ni Ka-Eric. Kahit tinatambakan sila ng kaso, tuloy lang, wag silang Tingnan nyo, itong mga ito, hindi ka mukha katulad kay Lacson na nagtago yung mukha, hindi pa nga pinakilala ang mga pangalan ng dalawang babae. Para lang din kay Hontiveros, di ba? Yung mga kanya mga witness, puro nagpakatakip ang mga mukha Pero itong mga ito, talagang, alam nyo, kung nasasabi ka pala ng totoo, bakit ka natatakot? Di ba? Sabihin nila,
Kasi sa kanyang kaligtasan, na ganun ba? Bakit ito? Bakit ito, ang mga ito, nakabulgar? Kompleto pangalan, ayun, no? Driver's license yung mga pinapakita nila, oh. Ayan, oh. Kompleto yan, legal po yan. Driver's license at ano tong mga iba? Oh, isis tong iba, tin yata itong iba. Hindi ko masyado na ano makuha, no? Basta mga legal ano yan. Legal papers. Okay, mga kababayan. So, aside from that, ito pa po mga kababayan, ang isa sa dapat nating abangan. Ito pa po, no. Bago natin ituloy si si pangalan nito, si Banayo, ito muna. Meron kasi ako nakita dito mga kababayan na ganitong posto. Ito 'yun, no. Itong nakadilaw lang. Therefore, an absolute majority 12 of all the members of the Senate less than 123 constitutional majority of the Senate for purpose of a quorum. Ito. Basahin lang natin 'to mga kababayan, ha. Para lang hindi tayo mabahala sa nangyayari ngayon kasi nga parang it seems like makukulong na itong mga ano natin, ano ho? Makukulong itong mga senador, marami mga senador. Sabihin na lang natin, gaano ba karami ang naiisip ninyong senador na maaring makulong? Isa-isahin natin at bigyan natin ng ano, itong post na ito napakaganda. At dito, kahit paano makakapanatag tayo mga kababayan na magtutuloy pa rin kahit nakakulong ang mga nasa pinapakulong nila ngayon. Sinasadya nilang ipakulong dahil nga po sa galit sila dahil hindi na nila mahahawakan or magtutuloy pa rin ang Blue Ribbon hearing. So kahit mapakulong pala nila ito mga kababayan, ito pa rin ang senaryo ng nangyayari. Ito, 13 in Senate calls the shot. Number not 11. Ayan. So ibig sabihin yung 13, yun po yung pupwede, no? Kung mahuli si Bato, ito na po mga kababayan. Hindi po yung 11 ha. Tandaan po natin mga kababayan, ito po yung pinakapanimulan nitong post nitong ni Atuntico Lucina. Sabi niya, 13 in Senate calls the shots, not 11. Ibig sabihin, ang 13 ang pupwedeng makapagpanyari dyan sa Senado. So 13 nga sila, di ba? Yung itong majority, 13 sila, 11 lang itong minority. Hindi daw yung minority na 11. Ito yon. Himayin natin. Kung mahuli si Bato, 12 ang majority, 12 versus 11. Tuloy ang business, Alan still SP. Oh. Kahit mahuli si Senator Bato, tuloy pa rin ang Senado, ang trabaho ng Senado, ang Senate President pa rin ay si SP Soto, ay SP Cayetano. Kung arestuhin si Jinggoy, stalemate. Oh. Pag na-aresto si Jinggoy, stalemate na. 11-11 na. Pero si Alan pa rin ang SP. Si Cayetano pa rin. Kung arestuhin si Joel, 10-11, si Alan pa rin ang SP. Tandaan nyo ha. Kung arestuhin si Villars, Chase, Marcolita, 6-11, si Alan pa rin ang SP. 6 na lang ang majority senator, 11 ang minority, si Alan pa rin ang SP. Kung iparesto si Bongo, sama na sila Bato, 5-11, si Alan pa rin ang SP mga kababayan. 5-11, si Alan pa rin ang SP. Yes, Senate is business as usual. 16 may quorum. Pag 16 pa rin sila, may quorum pa rin. But I think the brave 5 will remain intact as the last bastion of democracy in the Senate. Being the minority in hashtag will hold into account object check the majority in hashtag 11 Indians, the Senate malitagang. No conviction in the Senate, just 11. Ibig sabihin, yung conviction doon kay BP Sara, hindi po pwedeng mag-convict ng 11. No chacha, just 11, not 18. So, ibig sabihin, hindi rin makakapaggawa ng chacha kung 11 lang sila, kailangan 18. No investigation in billions of flood control. Yes, that's the main intention of 11, the cover-up Malitagang. No investigation in billions of flood control. Yes, that's the main intention of the 11 cover-up Malitagang.
but with Alan still the SP, the Senate new minority. Ngayon lang tayo makakakita mga kababayan ng majority na minority. Ulitin natin ha. But with Alan still the SP, the Senate new minority, not the 11 Indians now, will remain the bedrock of people's sovereignty. Mabuhay 13, mabuhay 5, and the Filipino people. Madalit sabi mga kababayan, 13 ngayon ang majority. Dumating ang worst case scenario, 5 na lang sila, majority pa rin sila. Ha? I mean, minority na sila, pero si Senator Alan pa rin ang SP or Senate President. Kahit 11, 5 versus 11, yung 11 na minority, majority sila pero wala silang ulo. Kahit 16 lang yan mga kababayan, magtutuloy ang quorum. Kasi 13 nga lang pwede mag-quorum eh. Kasi 13 lang ang minimum requirement mga kababayan. Magiging ano sila? Magiging 16. So ibig sabihin mga kababayan, ipanatag natin ang ating loob, hindi man natin kagustuhan, pero ito'y worst case scenario. Pag nangyari ito na 5 na lang ang matira, 8 ang may pakulong nitong diktadoryang Marcos Bangag administration, 8 ang may pakulong, 5 na lang natira doon sa 13, si Senator Alan Cayetano pa rin ang Senate President. Kahit 11 sila doon, wala pa rin silang ulong tutasin. Gets nyo kabayan? So ibig sabihin, kung ano man ang kagustuhan nila, pwede pa rin diktahan, pwede pa rin pasunurin ng Senate President ang Senado sa pamamagitan. Pag umiwas itong 11, hindi, dito tayo ngayon sa ano? Dito tayo ngayon sa mag-hearing tayo sa Blue Ribbon Flood Control, mga kababayan. At ito naman talaga ang kanilang iniiwasan. Kinatatakutan po nitong mga ito na humarap si Zaldico at itong 18 mga matatapang na mga sundalo, mga kababayan. Okay? Yan po ang pinakabuod at dahilan nila kung bakit ayaw na ayaw po nila na hindi sa kanila ang liderato o ang Senate presidency. Until the filing of the certificates of candidacy next year. Halatang halata kasi ang mga sinasabi nila, kailangan maagaw uli nila ang leadership ng Senate. Kaya isipin mo, this early, binabanggit na nila si Senator Sherwin Gatchalian. No? Yun na raw ang kandidato nila para palitan si Alan Cayetano. Alam naman natin, kung talagang seryoso ka dyan sa change of leadership, you do that quietly. You do that stealthily. Bubulagain mo na. Pasensya na, Senator Soto, kung ginamit ko yung salitang bulaga. Mukhang galit na galit si Mig Zubiri doon sa bulaga. Pero nabulaga sila eh. At hindi nila inaasahan na darating si Bato, di ba, Senator De La Rosa. Ang nakaalam lang na darating si Bato ay si Senate President Tito Soto. Kaya pinayagan niya yung NBI through his OSAA na pumasok eh. Di ba? Ngayon mo lang nakita, there have been instances naman na may inaarestong senador. One of the most memorable was yung kay Juan Ponce Enrile, dating Senador Juan Ponce Enrile. At that time, dadalawa lang ang oposisyon sa Senado. Out of 24, lahat administrasyon, dalawa lang ang oposisyon. Si Senator Juan Ponce Enrile at si Senator Joseph Estrada. So, outnumbered sila. No? Kinasuhan si JPE ng rebellion complexed with murder. No? Right. Yun yung kaso. No? Dahil sa supposedly kasama siya doon sa nag-instigate ng August something coup. Right. 1987 yata yun. Coup d'etat against it failed against President Cory Aquino. Pero ang Senate President
of the 22-man majority, si Senate President Jovito Salonga, kinausap, sinabi dun sa mga arresting officers na may daladalang warrant, huwag niyong gawin dito sa Senado. No? Hindi niya as a lawyer, he knew there was a warrant of arrest, no? Sinabi niya, huwag dito, no? Kami ay nagsesesyon, huwag dito sa Senado. So umatras yung officers, yung arresting officers. Sandali mga kababayan, ha? Kita nyo? Nung panahon nung ang Senate President ay si Jovito Salonga at itong si Senador, pangalan nito, Enrile ay aarestuhin, dalawa lang that time ang Senate opposition. Yan ay isa na dyan si, pangalan nito, si Juan Ponce Enrile. Pero bagamat ang Senate President ay nasa majority at naalam naman natin sa Senado, sa Congress, lagi po yan may kamay ang presidente. Lagi po nilang mga kaalyado yan. No? Ngayon lang po talaga nagkaroon na hindi kaalyado nila katulad dito ngayon ni Cayetano, hindi kaalyado ni Marcos. Di ba mga kababayan? Now, kahit ganun pa man, dalawa lang, hindi pa rin pinayagan ni Senate President Jovito Salonga na arestuhin doon si Enrile sa loob. Yung kaso niya, dito talaga sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Dito talaga yun. Kung mga abogado ito si Jovito Salonga, na isang Senate President, bagamat hindi niya ito kaalyado, hindi niya ito member ng majority dahil minority ito, opposition ito, hindi niya pa rin pinayagan kasi nga bawal po yun. Respeto naman. Huwag niyo nang arestuhin dito sa loob, sa labas pwede. Diba mga kababayan? Kasi abogado, si Tuta Soto. Anong ginawa ni Tuta Soto? Hindi abogado, kaya pinayagan. Ayun po yung mahalaga doon sa sinasabi ni Senator Marcoleta na dapat may legal background. At hinintay hanggang magsara ang session ng Senado, no? So you see, these are the kinds of Senate presidents who value, no, the integrity of the institution. Anong klase kang Senate President kung papayagan mo ang arresting officer na wala namang pinapakita sa yung warrant of arrest, no? Na sige, makipag-coordinate kayo doon sa OSAA. Pag sinabi mo makipag-coordinate sa OSAA, ibig sabihin, pinapayagan mo, hindi ba? Natural. Yes. Oh. Tapos yun, nakita nga natin, hinabol-habol, yung that gruesome scene where hinahabol-habol ang isang senador ng mga NBI agents, no? So, saan nag-umpisa yung pag-yurak na lagi nilang pinagngangalandakan, pag-yurak sa dignidad ng Senado? Hindi ba doon sa pinayagan ng dating Senate President na pasukin ang teritoryo ng Senado, Correct. no? An equal branch of government, no? Napapasukin ang mga arresting officers na wala namang pinakitang warrant of arrest. I rest my case, di ba? Sir Lito, ibalik ko lang ng konti yung kanina yung sa Chacha, no? Since sabi niyo po trial balloon ito. And then since plano pa lang naman and then people reacted to it, we all reacted to it and we don't agree na mangyari yun, kailangan na po ba natin magpakakampante na hindi na po nila isusubok ulit yan? Hindi ko alam kung susubukan pa nila, pero malinaw na malinaw dahil nga yung reaction ng mga minority na senators, yung 11 sila, ang reaction nila, lahat sila, they swore they will not allow it, di ba? So, kung pa sa nabulabog yung plano or natigil yung kung pa sa they're now facing a stumbling block in the Senate, no? Which may be the purpose of Senator Ping Lacson, no? Maybe, no? Kasi nga may 257 na sila doon sa Kongreso, sa lower house, no? That's more than 2/3 of the membership. In fact, that's about not only 2/3, that's about 75% of the membership of Congress, of the lower house, no? So, yun na nga. So ngayon, nakita nila, ops, teka, medyo hindi napilitan silang lahat na magsabing hindi sila papayag. So yun na nga, Elmer, baka yung si kaninang babalik ko yung tanong kanina. Kung ito ay plan B, baka may plan C. Hindi ko alam kung ano yung plan C.
yung po reactions ng nasa minority when nabanggit na nga po ni Senator Amy yung tungkol sa chacha na yan, do you consider it as a genuine reaction from them na hindi namin alam yan? Palagay ko naman. Palagay ko nga, hindi si Senate President Tito Soto did not take it up with them. Kaya ganun ang kanilang reaction. Sila mismo nabulaga. Okay. Ayan mga kababayan, sila mismo ang nabulaga dito sa kanilang gustong gawin, no? Hindi nila akalain na magkakaroon ng palitan ng liderato ng Senado. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sa mga marami pa rin po, no? Marami pa rin pong mga naiinip at marami pa rin po nagsasabi na puro lang naman tayo daldal, puro lang naman tayo salita, puro lang naman tayo rally, puro lang tayo ganito, ganun, 'di ba? Reklamo. Wala pong nangyayari, sabi natin, 'di ba? Mali po kayo diyan. Kasi yung ating pagdadaldal, yung ating pagsasalita, yung iba hindi po makapunta sa mga rally at yung iba nasa bahay lang nananalangin, na nagsasalita. Lahat po tayo contribution po. Bagamat hindi mo minsan may pahayag. Tayo nga maswerte tayo, 'di ba? Vlogger tayo, naipapahayag po natin ang ating damdamin patungkol po dito sa hindi natin pagsang-ayon sa gusto nitong Marcos administration. Na ano yun, ano ho? Dami nilang gustong gawin na puro pabor lang sa kanila at hindi po ito gusto ng taong bayan. Hindi ito pabor sa taong bayan. Una, gusto nila mag-term extension para ano? Para tuloy-tuloy lang sila sa gagawing pagkamal, pagnanakaw sa pera ng bayan. Ngayon, wala ba tayong nagagawa? Meron po. Bakit? Kasi hindi po tayo tumitigil na mag-ingay. Kung tumigil po tayo sa pag-iingay mga kababayan, yun po ay maliwanag na pagsang-ayon natin sa kanilang ginagawa. Alam nyo, sa Biblia, may nasusulat po dyan. Ang hindi pagkibo, nararamay ka po. Kung alam mong mali, no? Sa nakakaalam nga ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ngayon, pagka masama naman ang ginagawa at hindi ka kumikibo, nakikisang-ayon ka naman sa ginagawa niyang kasamaan. Bagamat wala tayong kakayahan kumontra pisikal, mayroon naman tayong kakayahan na magsalita, magprotesta, na andyan naman sa atin Constitution, yun nga yung Bill of Rights, yung freedom, ayan no, freedom of speech, Article 3, Section 4. Kasi yung Section 1, yun yung huwag mong tanggalan ng kalayaan para mabuhay. Huwag mong tanggalan ng buhay kahit sinong tao sa Pilipinas, Pilipino man or hindi Pilipino. Karapatan natin mamuhay, karapatan din natin mamuhay ng malaya. At karapatan natin sa Section 4, ayan nga, ayan mga kababayan, nandiyan naman no, sa baba, nakalagay dyan ang ating karapatan. Karapatan natin magsalita. Ngayon, pag hindi natin ginamit, despite na may karapatan tayo ayon sa ating saligang batas, ano ibig sabihin? Pumapayag tayo ngayon sa kanilang kagustuhan na ano? Baguhin nila ang konstitusyon, para no eleksyon, wala nang mangyayaring eleksyon at tuloy-tuloy na silang mamuno katulad nitong ama nitong nakaraan na naging diktador. Ninakaw lahat ng pera ng bayan, natala sila sa Guinness Book of Record, ngayon panibagong matatala na naman ito si Marcos Jr. At sa tingin ko mga kabayan, pag nagpalit ng presidente, matatala ito si Marcos Jr. talaga sa Guinness Book of Record. Kaya pasalamatan natin ang sa taas at palakpakan natin ang ating mga sarili. Pero pasalamatan natin una sa lahat sa taas. Bakit? Kasi dinidinig pa rin niya ang ating mga hinaing. Akala lang natin hindi. Akala lang natin baliwala. Bakit? Kasi kung tutusin mga kababayan, no? Kung si Senator Bato, hindi talaga yan nagpumunta dyan sa Senado. Di ba tagal na si Senator Batong nagtatago dahil alam na nga niya bilang isang dating PNP chief, may mga info, may mga intelligence niya na maaari talagang pinshot, hulihin ka agad, katulad kay Tatay Digong, dalhin sa ICC. Pero sinugal niya ang kanyang buhay. Bakit? Alam niya na. Pag hindi niya ito ginawa, para na rin niyang sinabi
na ang kanyang sinumpaan, ang kanyang pinaglaban ni Rizal, pinaglaban ni Bonifacio, binili Lapu-Lapu na bansang Pilipinas ay isinusuko na natin sa ibang lahi. Ikaw kabayan, payag ka ba na isuko mo rin ang iyong karapatan? Kung hindi ka payag, mag-comment ka dyan sa baba. Dahil akala mo lang walang nagagawa pero malaki ang nagagawa niyan mga kababayan. Katulad na lang doon sa mga Brave 18 na mga witness na sila mismo ang nagde-deliver ng malita. Ang support lang na magagawa natin, pakita natin sa kanila na marami tayo nagre-react, nagla-like, nag-share, nagko-komento, na sumusuporta tayo sa kanilang ginagawa. Hindi na natin kailangan makipag-away, physical, hindi. Pakita lang natin, isulat lang natin, comment lang natin, suportado ka namin. Ito lang ang kakayahan namin. Madami ako nababasang comment mga kababayan, libo-libo yung mga comment section natin, no? Kahapon lang, ilan ang comment section? 300 plus yata, no? Pero all in all, umaabot po talaga ng halos libo-libo mga comment yung nakaraan. May 1,400 comment ako sa isang video. Isang video lang yun, ha? O, kahapon, 293. Yung isang video ko kahapon, 576. Yung isa naman, 691. Paramihan ng comment, mga kababayan, sa aking mga video. So, ibig sabihin, yung iba hindi nakakapag-comment, yung iba kasi nanonood sa TV. No? Yung iba naman, hindi rin makapag-subscribe. Pero marami na rin nag-subscribe. Tingnan nyo, ilan lang tayo kanina inumpisa natin. Ilan lang nadagdag bago tayo matapos. Ayun, dami na, di ba? Ayan, no? 300, 398, 350, 524, 1,500 mga kababayan ang comment, no? Ayan, no? Yung isang video ko, 1,500 nandito, oh. Comment lang kayo, like lang kayo, wala namang pong bayad yan. Para magpakita ng suporta. At malamang, malaki po ang nagagawa niyan. Beyond sa ating nakikita, mayroon pong nangyayari. At mayroon pong nagpapangyari. Kung naiintindihan niyo po ang aking sinasabi at nakarating ka pa dito sa dulo ng bidyong ito, maraming salamat sa iyo kabayan. Comment ka na dyan sa baba nang mabasa natin at ma-shoutout natin. Anyway, para sa mga gustong magpa-shoutout, puntahan na muna natin mga kababayan ng inyong mga pa-shoutout. Pero talagang ganda talaga ng pangyayari na ito mga kababayan sapagkat nagkakaroon po tayo ng unti-unti na pong liwanag. Tandaan natin ha, sure na po tayo, hindi po mababawi sa kanila. Hindi po nila mababawi ang atin pong liderato ng Senado. Hindi ko naman sa dinadasal na makulong lahat ang ating mga senador, pero mga kababayan, hanggat may natitirang senador, 5 na lang, 5 na lang, ayan no. Kasi di ba 13 sila, mukhang 8 yata ang kakasuhan. Kasama pa si Marcoleta, pero sa tingin ko, baka dito na po talaga. Kasi baka kasama pa si Senator Robin, di ba, kasuhan? Alam niyo naman si Senator Robin kung gaano po yung kalapit sa mga Muslim brothers. Papayag din kaya mga... Hindi po tayo nag-uudyok ha. Itong senaryo. Senator Robin, given po yan. Hindi po yan pababayaan ng mga Muslim. Ilan po ang mga Muslim sa Pilipinas? Pagkakaalam ko, 17 million registered voters na mga Muslim. INC. Ilang milyon ng INC? Ha? Ilang milyon ng INC? Pag kinasuhan nila at gusto nilang tanggalin si Senator, ipakulong nila si Senator Marcoleta, sa tingin nyo, pababayaan sila ng INC? Nakita nyo naman si BP Inday Sara, di ba? Impeachment lang yun, tatanggalin lang si BP Inday Sara, pero nagrally po ang INC. Hindi pa po yun member ng INC. How much mo si Senator Marcoleta? Ito pa ngayon, ang KOJC. Ilang milyon din ang KOJC. Ito pa ngayon, yung Jesus is Lord. Kanino yun? Kay Joel Villanueva. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, wala rin pong lalabas dyan? Ito pa ngayon, ang mga aring Katoliko, kay Senator Jinggoy, at sa lahat, kay BP Sara, sa lahat. Marami pa rin po tayong mga Katolikong mga kababayan na hindi po sang-ayon dito sa mga paring adiktos, binidiktos na mga pari. At itong mga paring mga malaking PA na hindi pare ang galawan.
Okay? So sa tingin nyo kabayan, ilan pa kaya mga yan? Ito. Kaya salamat ha kabayan sa mga nagko-comment ito. Ito. Watching you here from Seattle, Washington. Shout out sa atin lahat. Solid Duterte. Ayan no. Si Erving Dunya. Shout out sa iyo Sir Erving sa Seattle, Washington. Francisco Tabuada. Bumilis na nga yung pagtaas ng subscriber mo. Sana umabot na ng 1 million. Oy, thank you Francisco Tabuada ha. Oo nga no, parang bumibilis nga tayo ngayon kaya nakatulong din yan mga kababayan, you know, 616. Sana may madagdag pa bago tayo matapos, no? Si Duquesa naman. Team reply pa ako bro, BMR channel, mabuhay ka. Salamat sa iyo sis Duquesa. Yan si sis Duquesa sa London din yan. Hello, good morning Sir Bimar, watching from CDO, sabi ni Bobby Guerrero. Oy, salamat din sa iyo Bobby Guerrero tol ha, sa CDO. Ako ang nag-like, subscribe niyan, Lipa City, lagi akong nakasubscribe sa iyo, sabi ni Violi Quezon. Yung like lang, pwede kayong lagi mag-like. Yung subscribe, isang beses lang. Pag nakasubscribe na kayo, tapos na po yun. Pindutin nyo na lang po yung maliit na bell para maging updated po kayo. Okay? Salamat idol sa pagbigkas mo. Sabi naman ni Jet Ronquillo. Yan. Richie Panirio, watching from Singapore. Watching from Toronto. Ayan, ang dami oh. Cecilio Luis, no? Cecil Luis. Sir Bimar, ako po yon, Milba Malihan. Oy, salamat sa iyo Milba Malihan. Ikaw pa lang nag-subscribe, no? I'm organic supporter of Duterte since 2015. Nolino Lix Rosite. Hindi ko na masyado mabasa. Basta Nolino Rosite ang nabasa ko, sir. Shoutout boss, watching from Spain. Kita nyo mga kababayan, Spain, kung saan-saan ng mga bansa. Congrats BMR, sana dumami ang subscribers mo, sabi ni Francisco Tabuada. Oh, thank you sir, thank you bro. Good evening Sir BMR, watching from CDO, Mindanao. Bobby Guerrero. Ayan. Hilin Buendia. Hi Idol BMR, I'm watching from Ibisan Province, Capiz. So, kita nyo? Mulyadi Tagong. Watching from Malaysia. Uy, apakabar sa mga nasa Malaysia. Terry Makasi Banyak. Ayun. Yun po yung pasalamat at saka hello or pagbrati yata sa Malaysia. Apakabar. Spirit June De La Rosa. Hello Bimar. Hello din sa iyo. Ako po yun, sabi ni Emelda Inero. Uy, thank you ha sa mga nag-subscribe. Maupay nga kulop, watching from Macau, China. Silibado. Shoutout sa iyo, watching from China, Macau. Uy, mga waray-waray ngayon dito sa Macau ha. Mga hindi ka ngayon dito. Ang galing po magpaliwanag sana sa mga usaping mga pampolitika at pwede po ako ma-shout out ang pamilya Tobias ng Cavite. Maraming salamat po. Wilfredo Tobias, ang family Tobias dyan sa Cavite. Saan kayo sa Cavite, sir? Thank you sa pag-appreciate nyo sa aking pagpapaliwanag, sir. Thank you. Watching from Riyadh, ingat ka lagi, Sir Bimar, sabi ni Ili Costales de la Cruz. Ayun, thank you. Watching from Norway, Marilo Burger. Wow, talaga naman. Siguro sa Norway, maraming hamburger, no? O yan, nandun si Marilo Burger. Thank you sa iyo, Marilo Burger. Sa pa-burger mo. Joke lang. Patuloy lang, Bimar, watching from Valencia City, Bukidnon. Uy, kay ano yan? Kay Zuberi. Dapat hindi na from Iligan City, Lanao del Norte. Sabi ni Nida Canoy, Iligan naman. Go na mga madlang people, support people power and majority senator. Sabi ni Rodolfo Futanyo. Doy na ang mag-people power para palayasin na ang bangag. Ayan, Venus Bio. Dapat magkaisa tayo. Patuloy ng may full power. Ayan. Guys po, Sir BMR, nakakahiya na po talaga. Okay. British accent yan, BMR, sabi ni Socorro Dacalios. Idol BMR, bakit ba ayaw pa kumampi ng PNP sa mga tao nagrarally? Alam nyo, ipit din po kasi sila sa sitwasyon, sir. No? Ipit din po kasi sila kasi nga po, maaari po sila kaagad suspindihin. Di ba may pulis na pong natanggal? Nagsalita lang po, di ba? Nagsalita lang, sumuporta lang kay tatay, tinanggal. Kaya ipit po sila, mga kababayan. Alam niyo, ibubulong ko lang sa inyo. Ito, bibigyan ko lang kayo ng clue kung bakit ang ating, hindi ko naman to sure pero sa tingin ko lang,
Ito opinion ko lang, hindi ko sure mga kababayan. Si Marcos kasi 'di ba? Sumipsip kay Uncle Trump. Malay natin, hawak sila sa liig. Maraming salamat mga kababayan. Pilipinas as always. Bye-bye.